Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumating po mga kapatid. Ayan, so may panibagong episode na naman po tayo dito sa Doctrinal Talakayan with Cabornok. At sadly, hindi po natin kasama si partner Cabornok ngayon dahil siya po ay nasa field work, no? So medyo busy din po kasi talaga yang si Cabornok, At actually hindi ito yung dapat na-shoot na namin to dati, no? Kaso nga lang nagkaroon ng problema sa audio, so that's why mag-isa ako nag-shoot ngayon. So dapat i-re-reshoot namin to pero nagkaroon ng conflict of schedule, no? Kasi si Cabornok ay merong work. Pero gayon pa man, tuloy ang ating gawain po, no? At ito nga ang ating topic ngayon, which is yung sola scriptura. Ayan. So itong topic na to mga kapatid ay gusto kong bigyan ng credits si Cabornok dito kasi actually kanya to, no? Siya ang may gawa nito mga kapatid, as you see in the presentation. Yan, kay Cabornok po yan. Kaya ang credits po ay sa kanya. So, i-promote ko na din po, kunin ko na din pagkakataon na to na mai-promote yung kanyang YouTube channel. Please subscribe po tayo para manatili kayo na updated, at tuloy-tuloy po tayo sa pag-upload ng video po muli mga kapatid. So ayan, thank you so much po. I think mapapanood to ni Cabornok, so shout out sa iyo. Thank you so much Cabornok for always being there. Ayan, nandyan lang siya parate para sa akin, no? Handa siyang tumulong sa akin. Thank you so much sa tiwala, Cabornok. Ikaw ay isang mabuting kaibigan at partner sa gawain ito. Okay, so ang topic natin mga kapatid, isang bagay na dapat na alam natin, no? Bilang isang mga Katoliko na para it gives us awareness, di ba? Dapat aware tayo dyan kasi maraming mga Katoliko, mga kapatid, walang idea sa topic natin na to, no? Hindi dahil hindi dahil sa mangmang sila, kundi dahil sa wala kasi silang time para aralin to. Pwedeng ganon. Or pwede naman na masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos. So, isa silang deboto na Katoliko, but hindi nila alam yung patungkol dito, no? Sa sola scriptura, wala silang idea hindi sila aware. Kaya kapag sila ng mga protestante nating kapatid, nabasahan ng Biblia, naaakay sila, no? At yun nga po yung nangyari sa akin. So naniwala ako nung araw dito sa topic natin na to, no? Yung sola scriptura or Bible alone, no? Biblia lamang. Ayan. Yan ang ating pag-aaralan ngayon sa Doctrinal Talakayan with Cabornok. Kahit ako lang mag-isa. Ayan, shoutout kay Cabornok ulit. So, punta tayo sa introduction, mga kapatid, no? Dito sa may, sa sola scriptura. Yung Bible alone na to, mga kapatid, no? Yan pinasimulan po ni Martin Luther, no? Yung ama ng protestante. Ayan, so kaya yung mga Protestant denominations ngayon, mga kapatid, kung uugatin natin yung kanilang mga pinanggalingan, nagsimula lahat ng iyan kay Martin Luther, no? Siya kasi ang talagang, kaya nga 'di ba, ang tawag kay Martin Luther, mga kapatid, father of Protestantism. Ayan. So sa sola scriptura or Bible alone o Biblia lamang, ang kanilang pananaw po diyan ay Biblia ang tanging saligan ng pananampalatayang Kristiyano, no? Sapat po ang Biblia, at kung ang pag-uusapan ay pananampalataya, Biblia lang po ay masasagot na ang ating mga katanungan. Ayan, ganyan po ang kanilang pananaw, Pero bilang isang Katoliko, pangungunahan ko na po kagad kayo, mga kapatid, wag na wag po kayong maniniwala sa ganyang pananaw, no?
Kaya ito po, sundan niyo po ako mga kapatid sa topic natin na to, no? Sana magets niyo yung ibig kong ipupunto sa mga susunod nating mga slides. Okay? So, eto, mga kapatid, no, isa sa mga pinagbabatayan natin patungkol dyan sa Sola Scriptura na yan. By the way, this is, hindi siya librong katoliko, no? Panguna ko na kagad kayo mga kapatid. Yan po ay Encyclopedia of World Religion. So, wala po siyang, mga kapatid, wala siyang tawag doon yung base, no? Hindi siya Catholic base, hindi siya Protestant base. Yan ay general books, no? General na kumbaga secular, ayan. Walang pinapanigan, okay? Hindi siya librong katoliko. Sabi dito sa Encyclopedia of Protestantism by J. Gordon Melton, ganito po ang nakasulat, ayan, na-publish siya noong 2005 ha. Sa may page 503 hanggang 504. Ayan po mga kapatid, yung Sola Scriptura daw, one of the core ideas of the Protestant Reformation was that the Bible remained the sole authority for the teachings of the Christian Church. So yan po yung kanilang pinagbabatayan po mga kapatid, no? Sila po ay nagbabatay sa Biblia lamang. So kung meron mang authority na tool for teaching, walang iba kundi ang Biblia po mga kapatid, no? Yan ang kanilang pananaw, okay? So sabi nga dito, the Reformers needed an alternative authority in order to challenge the Pope and his bishops who claimed that authority resides in the traditions of the church. Kasi mga kapatid, kaya nauso yung Sola Scriptura na yan, panglaban po sa ating simbahan, sa Iglesia Katolika. Kasi tayo po bilang isang kaanib sa Iglesia Katolika, tayo po ay hindi naniniwala sa Sola Scriptura. No? Tayo po ay naniniwala sa Bible o sa Scripture, Sacred Scripture at Sacred Tradition. Okay? Yun yung pinagbabatayan po ng ating pananampalataya. Kaya lumabas ang Sola Scriptura na yan para banggain ang ating pananampalataya. At sabi dito, at first when he challenged the Pope in the 95 Theses, so yan po mga kapatid, si Martin Luther po yan, did not specifically raise the issue of a counter-authority. Hindi siya nag-start talaga na pang counter-authority kagad, Pero, yan na po yung nangingibabaw sa kanyang isipan. No? Yan na po yung kanyang pananaw nun, mga kapatid. Ayan. But after he asserted in his 1518 debate with Catholic theologian John Eck, ayan. So, meron po siyang nakalaban po sa debate po na theologian ng ating simbahan, which is si John Eck, that the Church Council had erred. The intermediate church authority system was in doubt. Ayan. Nakita niyo mga kapatid, yan po pala yung history ng sa Sola Scriptura. Tuloy po natin. Firm up his position, si Martin Luther, concerning the authority of the Bible. In 1520, in one of his treatises, the appeal to the German nobility, he rejected any special authority of the Pope to interpret Scripture and called on Christians to follow the Bible if the Pope acted contrary to its dictates. Ayan, mga kapatid. Kasi po, naalala nyo nun sa may nakaraang topics natin. At sa naturo ko na po, mga kapatid, sa Karunungang Katolikos Katesismo 101, sa ating simbahan po, meron po tayong tinatawag na interpreter of the Word of God or interpreter ng divine revelation po. No, when I say divine revelation or yung Word of God na revealed sa atin, nahahati yun sa dalawa. Una, yung sacred tradition. Pangalawa, yung sacred scripture. Yun po yung divine revelation, mga kapatid, sa atin, o yung Word of God. So, pag sinabi, bilang isang Katoliko, pag sinabi sa ating Word of God, dalawa yan. It's either tradition or yung Bible. Dalawa yon, mga kapatid. Ngayon, dun sa dalawa na yon, ang interpreter po nun, mga kapatid, ay yung ating church magisterium or the living teaching office of the church, mga kapatid. Which is yung Pope
at lahat ng bishop na in communion sa kanya. So sila po yung interpreter po ng Bible, interpreter po ng ating sacred scripture. So kung halimbawa, nalilito kayo patungkol sa kung ano yung pagkaunawa ng simbahan or baka may gusto kayong malaman patungkol sa Bible at available si Bishop na mapagtanungan nyo, pwede nyo pong tanungin po yung mga obispo po sa atin. Kasi sila yung main na yung may authority talaga, nasa kapangyarihan na mag-interpret po mga kapatid ng ating sacred tradition at nung sacred scripture. Ayan. At kami pong mga CFD, yung mga laiko, at yung mga kaparian na natin, katulong po sila. No? Katulong po sila ng simbahan sa pagtuturo, pero at the end of the day, ang pinakaming authority na mag-interpret nun, walang iba kundi ang ating mga obispo. No? Remember mga kapatid, ang obispo po, lalo na ang ating Santo Papa, yun po ang mga direct successor po, mga kapatid, ng mga apostol. At ang mga apostol po, yun po yung tinuruan po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? At ngayon, dito sa stand po ng Protestantismo, yung Bible alone, ang pinapalabas nila dito, ayan, tuloy ko yung pagbasa ha. Then in his address to the Diet of Worms, he made a radical appeal to the scripture and to reason, and insisted that any refutation be based on them. Yung position po ni Martin Luther, sabi dito, implied that the Bible could be read and understood by the average person, and that it should become readily available to anyone in the church. No? After his appearance at Worms, Luther completed a translation of the Bible and saw to its publication. The first paragraph in the Formula of Concord, 1580, stated that was by then the firm Lutheran doctrine, we believe, teach, and confess that the only rule and standard to which at all dogmas and teachers should be esteemed and judged are nothing else than the prophetic and apostolic scriptures of the Old and New Testament. Ayan mga kapatid, so yan po ang kanilang sole basis ng kanilang pananampalataya, yung Bible po mga kapatid, no? Bible alone, hindi kasama yung tradition. At tulad nga nung nabasa natin kanina, sabi dito the Bible could be read and understood by the average person. So kahit sino pwede, no? Parang kahit sino pwede. Okay? Ayan. So this affirmation was not meant to do it away with church tradition entirely, or to reject the binding authority of the ancient church creeds, such a statement as the Apostles' Creed, the Nicene Creed, the Augsburg Confession of Faith, and the Formula of Concord set out the major teachings of the Christian Church in a brief and straightforward fashion and are useful in refuting heresy. But by making the Bible the standard anyone could use to appeal against the authority of the church, Luther paved the way for the present reality in which a multitude of interpretations has become the basis of a wide variety of separate Christian communities. Ayan ang naging epekto ng ginawa po ng ama ng Protestantismo, mga kapatid, tulad ng nabasa po natin dito sa encyclopedia, no? Ayan, no? Pinapaliwanag po yung nangyari sa nakaraan dahil sa kagagawa ni Martin Luther, nagkandakalat-kalat, dumami ng dumami yung mga sekta ng pananampalatayang Kristiyano, no? At bawat pananampalatayang Kristiyano nagkaroon ng sarili-sarili nilang interpretation. At sila mismo, mga kapatid, magkakalaban. Pero pagdating sa Catholic Church, magkakampi sila. Di ba? Pansinin niyo yung gulo na nalikha ni Martin Luther dahil sa lintik na Bible alone na yan, mga kapatid. Ano? O tingnan nyo, anong ibig ko sabihin? Bigyan ko kayo ng sample. Yung dati ko pong pinanggalingan na ang dating daan at yung mortal enemy ng yung dating daan, which is yung MCGI, ano? At ang kanilang mortal enemy na Iglesia ni Cristo, ni Ginoong Manalo,
O, di ba? Pati yung born again, pati yung mga SDA, di ba? Ang dami po ng mga sekta ng pananampalatayang Kristiyano na yan. Lahat yan ay magkakaibang interpretation, mga kapatid. No? Magkakaiba ng interpretation. Merong mga pagkakahalintulad, mga kapatid. But mas marami sila na pagkakaiba. Okay? Marami silang mga pagkakaiba sa paniniwala at interpretation sa Biblia. Yes, pwedeng sabihin biblical yung kanilang sinasabi kasi mababasa ika daw sa Biblia. But the point is hindi naman dahil sa mababasa lang sa Biblia, mga kapatid. The point is yung interpretation sa Biblia, mga kapatid. Nakita nyo? Yan ang epekto po ng ginawa ni Martin Luther. Pero maraming salamat sa Diyos. Kasi kahit maraming nagkalat na mga protestante o mga sekta ng pananampalatayang Kristiyano, ang Iglesia Katolika na natiling nakatayo at patuloy na nakatayo magpasa hanggang ngayon. Dahil ang pangako ng Panginoong Jesucristo, yung iglesyang itatayo niya, hindi po yun mawawarak. Hindi yun magigiba. Diba? Kahit ang kapangyarihan ng Hades, nako mga kapatid. Kaya, ayan, no? So, dahil sa ginawa ni Martin Luther na yan, pati ako naapektuhan. Ayan. So, alam niyo naman po mga kapatid, ang aking history, di ba? Ako po ay naanib po sa MCG, ay isang sektang protestante. Actually, naanib din po ako sa born again. But one thing is for sure, Bible alone kami, pero hindi kami magkasundo sa iisang aral. No? Bible alone kami, pero naglalaban-laban kami. Di ba? Nakikipaglaban kami sa mga kapwa naming sekta na pananampalataya. Pero ang weird doon, magkakakampi kaming lahat pagdating sa Iglesia Katolika, no? Dahil pag inatake ang Iglesia Katolika, anong gagamitin? Exodo 23. Ayan. Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Magkakaano daw tawag doon yung mga Katoliko sumasamba sa rebulto. Ayan, kampi-kampi silang lahat pag against sa Iglesia Katolika. Pero mga kapatid, magulo. No? Magulo pa rin. Ayan. At eto na nga mga kapatid, tulad ng sabi ko kanina, yung mga ibang sekta ng pananampalataya, yan po ang kanilang pananaw. For example, ito po, no, yung This is the Iglesia ni Cristo, yung Church of Christ. Sa page 11, ang kanilang pananaw po ay ganito: the Bible, sole basis and authority. Ayan, the Bible in this church, sole authority on doctrines and practices in serving and worshiping God, because no one of this shall fail. None shall want her mate. Ginamit po nila yung Isaiah 34:16. At yan po ang minana, mga kapatid, ng MCGI, no? Ginagamit din po namin yung talata na yan, yung Isaiah 34:16, para patunayan yung Bible alone. Pero, mga kapatid, kung gagamitan po natin yan ng contextual analysis at hermeneutics, malalaman natin na itong talata na to, hindi po siya sa Biblia. No? Hindi po Biblia ang tinutukoy dyan. Mga hayop po, mga kapatid. Pag binasa natin yung mga hayop, no? Yung tinutukoy ng mga hayop dyan, malalaman po natin, mga kapatid, na hindi po Biblia yan. No? Na none of one shall fail, one of these shall fail, none shall want her mate. Ang konteksto po niyan, simulan na natin kahit mga mula 34:1, diretso mo hanggang 16, makikita mo hindi Biblia ang tinutukoy. Hindi po Biblia, hayop po, mga kapatid. O kita nyo? Anong epekto? Magulo. Nag-cherry pick lang. Binasa lang yung 34:16. Hindi na binasa yung 1 hanggang 16. O, di ba? Yan po ang mahirap, mga kapatid Yan ang epekto ng ginawa ni Martin Luther. O, ano pa? Ang SDA din po, ganyan po ang pananaw nila. Sabi naman po dito sa Seventh-day Adventist Answer, Questions on Doctrines, an explanation of certain major aspect on the Seventh-day Adventist belief, page 27 to 28 na napublish noong 1957, Seventh-day Adventists
hold the Protestant position that the Bible and the Bible only is the sole rule of faith and practice for Christians. We believe that all theological beliefs must be measured by the living word, judged by its truth, and whatsoever is unable to pass this test or is found to be out of harmony with its message is to be what? Rejected. Yan po ang nakasulat po. Ayan o. We take the Bible in its entirely, believing that it's not merely contains the Word of God, but is the Word of God. Ayan po ang pananaw po ng SDA patungkol po sa Biblia. No? So kapag hindi daw mababasa sa Biblia, yan po ay mali na. O, di ba? Again, sabi ko sa inyo, as a former Protestant mga kapatid, hindi yung pinupunto yung mababasa sa Biblia. Ang ating pinupunto dito ay yung interpretation po nila sa Biblia. Di ba? Kaya nga tingnan nyo, Seventh-day Adventist, di ba? Galing dun si Felix Manalo, umalis siya dyan. At ngayon si Felix Manalo nagtayo ng sarili niyang iglesia, which is yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, yung pananaw ng Iglesia ni Cristo, merong iba sa pananaw ng as SDA. Parehas na protestante yun, mga kapatid. Pero yung dalawa na yun, galit sa Iglesia Katolika, di ba? Ngayon, yung INC nagkaroon ng ulit, may lumabas sa kanilang samahan, nagtayo ng sektang pananampalataya nila, yung if I'm not mistaken, yung Iglesia Verdadera yun tapos nagkaroon ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligid suhay ng katotohanan, at nagkaroon na ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Yun po yung kay Ginoong Soriano, no? Sa bansang Pilipinas Incorporated. Ayan. Tapos, so on and so forth, nagbago ng pangalan hanggang sa naging MCGI. At yun na nga, doon ako naanib mga kapatid. At ang pananaw po namin dyan, kami po ay Bible alone din mga kapatid, kagaya ng INC at ng Seventh-day Adventist. Ganyan din po ang pananaw namin na kapag di mababasa sa Biblia, mali po mga kapatid, no? Pero how ironic, sa MCGI po, marami din po silang aral na hindi mababasa sa Biblia. Pero syempre, dahil bilang isang panatiko, pikit mata mong tatanggapin yon. Ang mahalaga, sa Katoliko, maraming di mababasa sa Biblia. Ayun, ganun kami ka-ipokrito nung araw. Anyway, ayan. So, punta na tayo dito sa Sola Scriptura. Yung mga proofs, no? Isa-isahin natin yung mga talata na ginagamit nila para patunayan yung Sola Scriptura. Tapos, ide-debunk din natin. Okay? So, para may idea kayo mga kapatid na paano ba ide-debunk yung mga karamihang talata. No? Hindi naman lalahatin natin kasi maubos yung oras natin mga kapatid. Pero, this is a basic. No? At least, meron kayong foundation, no, ng nalalaman yung mga talata na ginagamit ng mga karamihang protestante, mga kapatid. Okay? Ayan, simulan natin dito. Yung ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 16. No, isa yan sa mga ginagamit ng mga kapatid nating protestante na matibay daw di umano na ebidensya patungkol sa Bible alone. No? Sige nga, tignan natin. Sabi dito mga kapatid sa ikalawang Timoteo 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ayan po mga kapatid, yan yung ginagamit nilang talata Kahit po kami, nung nandun pa ako sa MCGI, isa po yan sa ginagamit naming talata. At naalala ko noon, nung panahon na ako po ay pumasok sa seminaryo dyan sa MCGI, pinapakabisado nga po sa amin yan yung unang Timoteo, ikalawang Timoteo,
Tsaka nakalimutan ko yung pangatlo. Sorry mga kapatid. Tatlong ano yan eh, tatlong aklat sa Biblia. Kasi nga, yung mga yan mga kapatid, tumatalakay sa kung paano maging isang manggagawa. Okay? Ayan. Sa MCGI po yon. At isa nga po sa mga magandang makabisado, itong specific na talata na to, yung 3:15 hanggang 16 po ng ikalawang Timoteo, na magpapatunay po sa Bible alone. Kahit po ang born again, mga kapatid, naniniwala po sila sa talata na yan na stand para sa Bible alone. At I think, baka ganun din ang INC. No? Ngayon, naalala ko nga nun, mga kapatid, merong, ayan, yung ni Cabornok, natutunan ko sa kanya. Merong isang kapatid daw na CFD na tinanong daw siya nung Muslim na meron bang Biblia na mababasa sa loob ng Biblia, yung salitang Biblia, mababasa sa loob ng Biblia. So, ginamit nila itong isang salin, yung The Living Bible, no? Ang nakasulat po talaga, letra por letra, Biblia, no? Ayan. So, ginamit nila yung na yan, yung talata na yan, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, ito ang ko sa inyo, ha? Tandaan nyo ito, mga kapatid kong Katoliko. Sa atin, hindi tayo dapat maniwala sa pananaw ng protestante na porke hindi mababasa sa Biblia, hindi na totoo. What if wala tong The Living Bible na yan, mga kapatid, yung paraphrase na yan? Ibig sabihin ba, hindi na totoo ang Biblia kasi walang mababasang Biblia sa loob ng Biblia? Hindi po, mga kapatid. Okay? Ayan. Ngayon, dito sa The Living Bible na yan. By the way, hindi siya katolikong salin. If I'm not mistaken, ang The Living Bible na yan ay gawa po ng Anglican Church. No, gawa po siya ng Anglican Church, not the Catholic Church. So, Protestant din po yan, mga kapatid. So, yan po, no? Every scripture, ayan, literally every scripture, yung sa Bible na yan. Okay? Yan. Yan po yung tinutukoy doon. Kasi kaya po ganyan yung nakasulat, mga kapatid. That is a paraphrase na lang po. That is a paraphrase. Hindi po siya talaga, tawag doon, hindi po talaga siya, mga kapatid, na talagang directly na, tawag doon, yung directly na translation, mga kapatid. Yan paraphrase po. So, kung ano yung nasa isip ng author, na hanggat maaari hindi mawawala yung konteksto, yung diwa ng talata, yun yung ginawa nila. So, pinaraphrase nila para mas madaling intindihin ng mambabasa. Okay? Ayan. So, balikan natin ulit, no? Yung ikalawang Timoteo 3:16. Kasi ito yung pinanghawakan po ng protestante. Yung term na lahat ng mga kasulatan. So, when we say lahat, nga naman lahat. Lahat nga naman eh. Diba? So, kaya dito nga, ayan, literally, every scripture, lahat ng kasulatan. Ano ba yung Biblia? Di ba kasulatan yun? So, sapat talaga ang Biblia kasi kinasihan na po yun ng Diyos. At yung kinasihan ng Diyos na kasulatan na yun, mga kapatid, magagamit pa daw sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ayan, mga kapatid. So, sapat daw ang Biblia. Ayan. Di ba? Actually nga, pag diniretso mo pa yan sa 17 upang tawag doon, yung tinuruang lubos. Ayan, sa lahat ng mabubuting gawa. Pero ganun, yun, alam ko ganun yung kasunod yan eh. Pero mga kapatid, suriin natin, talaga bang Biblia ba talaga to? Yung kabuang Biblia na baka agad yung tinutukoy dyan sa kasulatan na yun? Kasi nakalagay sa talata, lahat ng mga kasulatan. Tignan natin, mga kapatid, ha? O, ayan, no? Saan ba nang galing kasi si Timoteo, no? Saan niya ba talaga kinuha, mga kapatid, yung pananaw na, balikan nga natin 3:15, ayan, no? Ayan, no? Mula daw sa pagkasanggol, ibig sabihin, pagkabata ni Timoteo, nalalaman na yung banal na kasulatan na makapagpapatunong sa kanya, no? Ano ba yung mga banal na kasulatan na yan?
Paano ba siya natututo niyan? Gagamit tayo ng tradisyon, mga kapatid, na hindi natin nalalaman sa mga protestante. Tignan nyo yung kostumbre tsaka tradisyon, ha. Sa ikalawang Timoteo, atras natin, ikalawang Timoteo 1 at 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Ayan, si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Ayan po mga kapatid. Alam niyo bang tradisyon ang pinag-uusapan dyan? Dahil po sa ang mga Israelita nung araw, no, pag mga bata pa lang po, tinuturuan na po yan ng patungkol po sa Old Testament, no? To be specific, yung tinatawag nating Torah o yung Pentateuch. Dapat may idea na kagad sila sa banal na kasulatan, yung Torah at Pentateuch. Remember mga kapatid, nung naisulat itong unang Timoteo at ikalawang Timoteo 1:5, hindi pa po na i-compile ang Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis, no? At hindi po alam ni San Pablo na itong sinulat niya na to para kay Timoteo magiging part ng canon of scripture. Okay? So, yung banal na kasulatan, ngayon, paano natin titignan to? Yung banal na kasulatan, mga kapatid, na tinutukoy po ni San Pablo dyan, hindi kagad yun yung banal na kasulatan na New Testament. I hope you get my point, mga kapatid, Yung tinutukoy ni San Pablo doon, na dito sa talata na to, lahat ng mga kasulatan, hindi po natin dapat i-interpret to as yung Bible as a whole, mula Genesis to what? Genesis to Revelation. Hindi po ganon, mga kapatid. Dapat nating maunawaan na nung nasulat itong ikalawang Timoteo 3:16, wala pa pong naipapublish na Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis, mga kapatid. At nung mga kapanahunan na iyan, yung mga kabataan po ng mga Israelita, patuloy nilang ginagawa yung kanilang kostumbre, no? Yung kanilang tradisyon na pag-aralan po yung Pentateuch. Yung Pentateuch, mga kapatid. Okay? Ayan po So sana malinaw sa atin yan, mga kapatid. Okay? Tignan nyo to Sabi dito, facts about 2 Timothy. Yung 2 Timothy daw na isulat nung 67 AD. At ito po, mga kapatid, yung Book of Revelation na isulat po siya around 96 CE. Common Era, mga kapatid. O tingnan nyo, may Bible na ba nung panahon nung nasulat yung ikalawang Timoteo? Siguro kay Yusuke meron, kasi sabi niya na-compile na daw ang Bible 64 to 65 AD. Di ang labas niyan, wala nang Revelation, wala nang unang 1, ikalawang 1, ikatlong 1, pati pala ikalawang Timoteo, dapat wala sa Biblia ni Yusuke. May binabasa siya, di mali kagad yung stand niya. Diba? Ganun po yan, mga kapatid, ganun ang lalabas nun Pero, bilang isang Katoliko, dapat inaalam din natin yung history. Okay? Kaya ako pinapakita sa inyo itong picture na ito at yung screenshot nung kung kailan nasulat yung Book of Revelation, para nga sabihin sa inyo, mga kapatid, na hindi natin pwedeng biglain yung sulat ni San Pablo na porque nakasulat ng lahat ng kasulatan, literal na lahat na nga, no? Titignan natin kung kailan ba yun nakasulat, no? Titignan natin kailan ba yun naisulat, sino ang nagsulat, anong layunin nung nagsulat, mga kapatid. Okay? Ayan. Sana malinaw sa inyo yan tignan nyo tong sinasabi ng mga protestanteng pinagbatayan natin, So sabi dito ni isa protestante to, mga kapatid, si Charles Ellicott. Ayan, baka sabihin na naman ng ibang makakapanood na, for example, si Yusuke, sabihin encyclopedia Catholic na naman. Hindi po Catholic yan si Ellicott, hindi po Catholic yan, mga kapatid, Tignan nyo, sabi niya dito sa may ikalawang Timoteo 3:15, the Holy Scriptures, literally the sacred writings, the scriptures of the what? Old Testament. Yun pala, mga kapatid. Yung ibig sabihin pala,
the scriptures of the Old Testament are here exclusively meant. So yung tinutukoy pala mga kapatid ni San Pablo ay yung Old Testament pala sa may ikalawang Timoteo 3:15 na yung banal na kasulatan, no? Old Testament po yun, hindi pa New Testament. Hindi nga alam ni San Pablo na isulat niya kay Timoteo magiging part ng Biblia eh. Wala siyang idea doon, mga kapatid. So kung kukunin natin yung konteksto, sabi dito, Old Testament pala yun. Ano pa? Ito pa po, Cambridge Bible Commentary. O hindi po ulit yan, hindi po ulit yan Catholic, mga kapatid. Hindi yan Catholic. O ano sabi dito? The Holy Scriptures, dun pa rin sa ikalawang Timoteo 3:15. Literally, the sacred writings of the Old Testament. Ayan. Old Testament pala. It was a requirement of the rabbis that a child should begin to learn the law by heart when 5 years old. Yun po ang dahilan. Kaya nga po, di ba, kung atras natin yung ginamit na talata kanina, yung sa 1:5, ayan unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Kasi nung bata pa lang si Timoteo, tinuturuan na siya nung lola niya na si Loida at saka si Eunice patungkol po mga kapatid sa patungkol dyan sa may pag-aaral ng Old Testament. At yun na nga po, ayan requirement pa ng mga rabbis, mga teacher. Okay, nung araw. No, kailangan nilang alamin talaga or maging at least kabisado nila yung Old Testament. Okay? Ayan yung mga kautusan sa Old Testament. Okay? Next ay ito. Hindi to Catholic ulit. Yang si Barnes na yan, si Albert Barnes, mga kapatid. Yan po ay anti-Catholic. No? Anti-Catholic po yan. Pag binasa nyo tong Albert Barnes na yan, karamihan ng mga nakasulat dyan, hindi po makakatoliko. Gayun pa man, mga kapatid, tignan nyo itong sinabi niya. Doon po sa may 3:15 pa rin, ang ikalawang Timoteo. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures. That is, what? The Old Testament. For the New Testament was not then written. Nakita nyo? Nakita nyo, mga kapatid? Hindi pa nga po kasi nagagawa yung bagong tipan ng mga panahon po na yon. Okay? Yan po ang dapat maging kaalaman natin. Wala pa yung Biblia na kasama yung New Testament mula dun sa may aklat nung apat na ebanghelista, yung Marcos, Lucas, Juan, tsaka Mateo hanggang sa Apokalipsis. Hindi pa po nasusulat yon. No? Hindi, sabi ko, ulit ko sa inyo, hindi nga din alam ni San Pablo na yung sulat niya mapapasama sa canon of scripture Diba? Ayan, so Old Testament talaga yan. At ito, mga kapatid, tingnan nyo, galing po ito sa isang Bible scholar ng Lutheran Church. Lutheran Church, mga kapatid. No? Lutheran, alam natin yan, Yan ang pinasimulan ni Martin Luther, Sabi dito yung The Great Doctrines of the Bible by William Evans, PhD, page 194 na i-publish noong 1949. Ayan, napakahusay na tao po nito, mga kapatid, Yan po siya nga po ay galing po sa isang Chicago Lutheran Theological Seminary. Ayan. Kita nyo? Sabi dito po sa ikalawang Timoteo 3:16, all scripture is given by inspiration of God. The word inspired means literally God-breathed. It is composed of two Greek words, theos, which means God, mga kapatid, at pinein, to breathe. Ayan. The term given by inspiration signifies that the writings of the Old Testament of which Paul is here speaking. Ayan, mga kapatid. Old Testament nga po yung tinutukoy sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 16. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. Okay? Ayan. So sana malinaw sa atin na hindi nga po talaga naitanyag nila, no? Yung mga protestante, yung kanilang stand na
patungkol sa may Bible alone, no? Mali po 'yon, mga kapatid. Next, etong talata na to, yung Revelation 22:18, proofs and how to debunk them ulit, no? At bakit nila ginagamit tong 22:18? Sige nga, basahin nga natin. Sabi dito sa 22:18 ng Apokalipsis, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Naalala ko noon, mga kapatid, nung ako ay nasa Protestant religion pa lamang, to be specific, yung ako ay nasa MCGI, alam niyo naman, nakakapakinig po ako ng Bible exposition po ni Ginoong Soriano at yung kanyang mga, yung sa massing doctrination, yung kanyang mga topic sa pasalamat, worship service, prayer meeting. Ang pagkaunawa ko po dyan, mga kapatid, nung araw na natutunan ko kay Ginoong Soriano, mali nga daw yung Iglesia Katolika kasi nagdagdag sila ng mga aklat, no? Yung Deuterocanonical books, 'di ba? Meron naman ang sinabi naman kaya nga yung Katoliko nagdagdag daw ika ng purgatorio, wala naman nakasulat sa Biblia. Yan ang kanilang kahihinatnan, no? Nagdagdag daw kasi sila, kaya daragdagan daw ng salot na nakasulat sa aklat daw na yon. O, kita nyo, mga kapatid? So, daragdagan daw ng salot ang Iglesia Katoliko kasi ang dami daw mga aral na wala naman sa Biblia. Meron naman, wala naman sa Biblia, dinagdagan daw yung libro ng Biblia. Ayan, may topic tayong ganyan na balang araw, patungkol sa Deuterocanonical books, Dedebang ko yung dati kong nalalaman nung araw sa MCGI, no? Anuin natin yan, linawin niya natin yung sa may naging paratang nila sa Iglesia Katolika. Ngayon, sabi dito, yun nga, no? Sino man yung magdagdag sa nakasulat sa aklat na yun, mapapahamak, no? Paano ba natin dapat uunawain to? Bilang isang Katoliko, paano ba natin unawain tong 22:18 na yan? Sige nga, tignan natin Ayan kasi nakalagay merong nakasulat, salita ng hula ng aklat na ito. Tandaan niyo, mga kapatid, dyan sa 22:18, may nakasulat dyan, salita ng hula ng aklat na ito. Okay? Ano daw? Salita ng hula. At yung salita ng hula nakasulat sa aklat na ito. Ano yung salita ng hula na yan tsaka yung aklat na ito? Yun yung dapat nating malaman bilang isang Katoliko para hindi tayo mabiktima ng talata na yan na ginagamit against sa atin. Hindi naman pala para sa atin yan. Sige. Dito kasi yan, mga kapatid, yung hula na yun po punta na tayo sa uno-uno. Sabi dito ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Ayun pala, mga kapatid. 2:3 na sumaksi sa salita ng Diyos at sa mga patutuo ni Jesucristo. Sa lahat ng mga bagay na nakita niya, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ano daw yung mga hula, mga kapatid? Yan po, yung nakasulat doon sa aklat ng Apokalipsis mismo, hindi sa buong Biblia. Nakita niyo po, yung mga hula na nakalagay doon, na sa aklat na ito, ang tinutukoy kagad doon, punta lang tayo sa 1:1 hanggang 3 Yun po yung mga hula nakasulat sa Apokalipsis, hindi yung buong Biblia kagad. Ang hirap kasi sa mga kapatid nating Protestante, nilahat Yun ang mahirap sa kanila kasi wala silang biblical hermeneutics. Nilalahat kagad nila, mga kapatid, which is mali. Masisira yung diwa ng pagkakasulat ni Juan dito po sa Apokalipsis. Ayan Apokalipsis ni Jesucristo dun sa 1:1. Ano ba yung Apokalipsis? Revelation.
pagbubunyag, pahayag. Parang nagpapahayag ka kasi puro hula yan eh. Pag binasa natin dito yung Apokalipsis mga kapatid, puro po siya hula. Okay? At ayan o, nangakikinig ng mga salita ng hula. No? Hula, mga kapatid. Prophecy. Okay? Kaya nga pag binasa natin yung ibang mga sinasabi ng mga Bible scholars, tulad nito, sabi dito sa The Cambridge Bible Commentary of the New English Bible, Revelation of John, sa 22:18 niya na, it is certain that the curse is designed to guard the integrity of this book of what? Revelation. Not to close to New Testament canon. Hindi po buong New Testament ang tinutukoy doon. Yung Book of Revelation lamang po, mga kapatid. Okay? Kaya kapag inatake tayo gamit yung talata na yan, huwag ka kagad maniniwala, mga kapatid kong Katoliko. Dahil ang tinutukoy doon sa aklat na ito, yung Book of Revelation po, hindi ang New Testament canon. Protestante na po yan ha, hindi po Catholic yan, mga kapatid. Okay? Protestanting ano po yan, babasahin ha. O, ano pa? O, ito pa, si Albert Barnes ulit. Sabi dito, if any man shall add unto these things, the reference here is to the Book of Revelation only. Nakita nyo? Book of Revelation only. Hindi po yung buong New Testament or yung buong Bible consisting the Old and New Testament. No? Sana malinaw sa atin yan. Take note po si Barnes po yan Albert Barnes, isa po yan na protestante. Diretso ko yung pagbasa. For at that the time of the books that now constitute what we call the Bible were not collected into a single volume. Ayan. No? Ibig sabihin nito mga kapatid, kahit po si Juan na nagsulat mismo nung Apokalipsis, hindi niya kaalam na mapapasama sa may canon of scripture yung sulat niya eh. No? Hindi pa na i-kolekta, hindi pa na i-compile in one single volume, which means yung Biblia mismo, from Genesis to Apokalipsis. Okay? This passage, therefore, should not be adduced as referring to the whole sacred scripture, yung buong sacred scripture, yung Genesis to Revelation. Hindi daw dapat ganon. No? Pag nakita natin yung sinasabing aklat na ito, hindi kagad natin lalahatin from Genesis to Revelation. Ang tinutukoy lamang po doon mga kapatid, no? By contextual analysis at tinatawag nating hermeneutics, ang tinutukoy lamang po doon mga kapatid ay yung aklat mismo ng Revelation. Okay? Okay? Ayan. So bakit ngayon mali na ngayon ang sola scriptura? Kasi na-debunk na natin yung karamihang ginagamit nilang talata. No? Actually, madami pa yan mga kapatid, pero isa sa mga pinakamadalas na ginagamit na talata, at least alam nyo na, okay? Bakit ngayon mali na ngayon yung sola scriptura? No? Dahil sa na-debunk natin yung mga maling pagkaunawa nila. Ito po mga kapatid, dahil ang talagang batayan dapat ng ng ating saligan, no? Hindi po yung Biblia, no? Ayan po, ang saligan at yung haligi at suhay ng katotohanan, yung iglesia ng Diyos. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Hindi po MCGI yan mga kapatid. At haligi at suhay ng katotohanan. Yan po, unang Timoteo 3:15, mga kapatid, ng Andating Biblia 1905. Hindi po MCGI yan, no? Yan po ay Iglesia Katolika. Kaya nga talaga sa atin, bilang isang Katoliko, hindi tayo Bible alone. Dahil ang haligi at suhay ng katotohanan, no? Hindi po ang Biblia, kundi ang simbahan mismo, ang iglesia ng Diyos na buhay, hindi ang Biblia. Kaya definitely mali kagad yung MCGA na sinamahan ko. Kasi hindi naman silang iglesia ng Diyos eh. Sabi na rin ni Soriano yun eh, 'di ba? Hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lang daw ika kami. Sino tumanggap? 'Di ba? Tayo wala tayong claim na ganyan kasi alam natin history-wise, ang history na ang nagpapatunay, ang nagtatag ng Iglesia Katolika
walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Okay? 3:15 lang po. Ayan, unang Timoteo 3:15. Tandaan nyo yan mga kapatid, ang haligid suhay ng katotohanan hindi po ang Biblia, ang iglesia mismo. Ano pa po? Ayan, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciple, which are not written in this book. Ayan po ang mababasa natin sa John 20:30. Ayan, so hindi lahat nasulat. Okay? Ang Biblia po, kulang pa po yan. No? Hindi kasi lahat nasulat. Kasi merong ibang bagay na kahit hindi nasulat, totoo pa rin. Paano naging totoo? By means of sacred tradition. Though, mga kapatid, hindi natin, kung i-apply natin dito yung contextual analysis at yung hermeneutics, no? Yung sinasabi dyan na not written in this book, yung specific lang po yun na Book of John, no? Yung the Gospel of John, mga kapatid. Okay? Pero ibig ko sabihin, kahit hindi nasulat yon sa aklat nung na isulat lahat sa aklat ni Juan, nagpapatunay lang ito, mga kapatid, na ang Biblia may kulang talaga, no? It cannot stand alone kasi hindi lahat nasulat eh. Okay? It cannot stand alone. Oh, ano pa? Ano pa mga kapatid? Sabi dito, ayan, sa John 20:30, this passage plainly refers to whatsoever signs we read in any part of St. John's Gospel. Let us know that the evangelist could have added abundance more to the history of the miracles which Jesus wrought upon the earth. Ayan, so hindi lahat na isulat, mga kapatid. O paano yon? Bakit nalaman pa rin nila na marami talagang nagawa si Kristo na himala? For a simple reason, mga kapatid, na dahil meron tayong tradisyon. Yung sacred tradition. Okay? Oral tradition. Ayan. O, eto pa. Ayan. Ito talaga yung mas prefer ko na gamitin. Compare dun sa may 20 kanina, yung sa may John 20, yung kaninang talata, yung 20:30. Mas maganda tong 21:15. Kasi sa 21:30, dun lang yung specific sa aklat ng 1. Pero ito po, tingnan nyo mga kapatid, basahin ko po. Meron ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Ayan po mga kapatid, So bakit hindi totoo ang Bible alone? Ayan po, hindi nasulat lahat. Hindi nasulat lahat, mga kapatid. Okay? Hindi po nasulat lahat. Pero, kahit hindi nasulat ang lahat, mga kapatid, ang Iglesia Katolika ay nananatiling totoo. Dahil kung meron man tayong hindi mababasa sa sacred scripture, may malalaman naman po tayo na maaaring naituro sa pamamagitan ng sacred tradition. Ayan, mga kapatid. Okay. Ito na nga yung sinasabi ko kanina, yung divine revelation ng Diyos o yung Word of God. Pag sinabi nating Word of God, mga kapatid, as a Catholic, dapat nating tignan siya in two perspective. Una, the first perspective is the Word of God as a sacred scripture. The another one is the Word of God as a oral tradition. Kaya nga, ayan, the Word of God refers to oral teaching also, mga kapatid. Tandaan nyo, mga kapatid hindi pa nagagawa ang Biblia, ang tradisyon na nanatiling nauna. No? Bago na isulat yung mga bagay na nasulat, nag-start muna yan through oral teaching o yung oral tradition or yung sacred tradition, mga kapatid. Kaya nga sabi? Anong stand natin bilang isang Katoliko? Wala pa ang Biblia. May iglesia na. Kita nyo? Wala pa yung mga sektang nagsulputan na yan noong 1800s, noong 1940, noong 1980, di ba? Noong 2004 o 2005. In short, wala pang SDA, wala pang INC, wala pang Born Again, wala pang MCGI, mga kapatid. Meron na pong simbahan
na merong oral teaching or oral tradition or sacred tradition at sacred scripture or Bible. Okay? Sabi dito, Jeremias 25:3. Ayan, nako. Mula ng ikalabing tatlong taon ni Hoshas na anak ni Amon, ayan, na hari sa Huda hanggang sa araw na ito, nitong 23 taon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Ayan, kapatid, yung Word of God, dumating daw sa kanya. Paano yan? Paano nangyari yun? Through Bible? Hindi. Through oral yun, mga kapatid. Oral tradition. At aking sinalita sa inyo na ako'y bumangong maaga at nagsalita, ngunit di ninyo o hindi ninyo dininig. So, ang Biblia mismo na banal na kasulatan, nagpapatunay po sa banal na tradisyon, mga kapatid. Nakita nyo? Through oral tradition, through oral teaching ng Word of God, pwede po yun. Hindi Bible alone. Di ba? O, ano pa? Tignan nyo ha. 25:7 hanggang 8 ng Jeremias. Gayon may hindi kayo nangakinig sa akin, sabi ng Panginoon, upang mungkahiin ninyo ako sa galit na gawa ng inyong mga kamay sa inyong sariling ikapapahamak. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat hindi ninyo dininig ang aking mga salita. Ayan, mga kapatid. Meron po na pangyayari na nagtiteach ang Diyos oral. Ipinapasa po ang salita ng Diyos orally, hindi biblical, hindi by scripture. Okay? May pangangaral na nagaganap, may pagpapayo na nagaganap through oral. Bawa ako sa inyo, oral teaching to. Kasi nagsasalita ako sa inyo, directly sa inyo, mga kapatid. Ganun po. Okay? I hope you get my point. No? O nung mga panahon na yan, may Biblia na ba? From Genesis to Revelation? Wala pa po, mga kapatid. Orally lang po lahat. Okay? Ano pa? Ayan, no? Unang Tesalonica 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Ayan, mga kapatid, may pangangaral pala na nagganap Salita ng Diyos ipinangaral. Paano yun nangyari? Hindi ba oral tradition, mga kapatid? San Pablo po yan ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Ano yung pinangaral? Yung salita ng Diyos. Paano pinangaral? Orally, mga kapatid. Kaya nga salita na ipinangaral May pangangaral na naganap. Orally po yun. Dahil wala pa naman pong Bible nun mula Genesis to Revelation, mga kapatid. Ha? Sana nagigets niyo po yung point ko. Next. Ito pa. Ikalawang Tesalonica 3:6. Ayan now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition. Ano daw sabi? That after the tradition which he received of us. So, meron palang na-receive na tradisyon yung mga unang Kristiyano. O di meron talagang tradisyon, hindi talaga Bible only. Di ba? At tandaan nyo, mga kapatid, nung naisulat ito ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, wala pa pong Biblia noon. No? Wala pa pong Biblia noon, mga kapatid. Okay? Pero merong oral tradition, merong sacred tradition, mga kapatid, na nagtuturo sila ng salita ng Diyos orally. Orally. O oral tradition. Meron silang natanggap, mga kapatid.
Okay? Meron talagang tradition. At yan ang isa sa magpapatunay ulit na talata na hindi totoo ang Bible alone. It cannot stand alone. Okay? Next, ito naman, napakaganda nito mga kapatid eh. Dito naman sa punto na to, yung ating Panginoong Hesukristo, meron pong tinanggap na katotohanan na hindi makikita sa Biblia. Tignan niyo yung mga talata na to, ha? Mateo 2:23. Sabi dito, "And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophets. He shall be called a Nazarene." Alam niyo ba mga kapatid, walang mababasang ganyan sa Old Testament. Walang sino man na nakasulat dun sa Old Testament, mga kapatid, na may nakasulat na ganyan na he shall be called Nazarene. Pero bakit Bakit mga kapatid, nasulat yan ni Mateo? Ha? Ba't nasulat yan ni Mateo? Wala sa Old Testament yan, mga kapatid. Meron ba nakalagay na city in Nazareth? Ang alam ko nga Bethlehem yata yun, if I'm not mistaken eh. Pero bakit may nakalagay Nazareth? Oh. 'Di ba? Which is spoken by the prophets. Prophets. Sinabi ng mga propeta. Paano nalaman ni Mateo yan? Wala naman sa Old Testament. Paano nangyari yon? Oral tradition, mga kapatid. Yun po ang sagot. Dahil merong katotohanan, hindi napasa through scripture. Merong katotohanan, napasa through oral tradition, yung tradisyon ng simbahan. 'Di ba? Yan ang hindi alam ng ng mga protestante nating kapatid eh. Bakit tayo may Santo Rosario? Wala naman sa Biblia mababasa Rosario letra por letra. Ano pakialam nyo? Di ba? Ngayon Catholic ako, ganun na lang ang naiisip ko eh. Di ba? Ganun po mga kapatid. Kasi mayroong katotohanan, hindi nasa Biblia. Hindi nakasulat sa Biblia sa Old Testament, pero totoo. Spoken by the prophets pa. Ibig sabihin, maraming propeta ang nagsalita patungkol doon na siya'y tatawaging Nazarene. Nakita nyo? Ano pa? Ito, ikalawang Timoteo 3:8. "Now as Jannes and Jambres," or Hannes and Hambres, "withstood Moses, so this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith." Ngayon, tanong, may mababasa ba tayong kwento na yan patungkol kay Hannes at Hambres sa Old Testament? Kahit dun sa Pentateuch, sa first 5 books. Tingnan nyo mga kapatid, wala kayong mababasang ganyan eh. Bakit alam ni San Pablo yung patungkol diyan kay Hannes at Hambres? Wala naman nakasulat sa Pentateuch, mga kapatid. Walang ganyan sa Pentateuch. Ginagarantiya ko na sa inyo. Ba't alam ni San Pablo yan? For a simple reason na meron pong oral tradition. Merong oral tradition, mga kapatid. Wala sa Biblia yan pero totoong may nangyari na totoong tao yang si Hannes saka si Hambres. Yun po ang ibig kong sabihin po, mga kapatid, na hindi porke hindi mababasa letra por letra sa Biblia, mga kapatid, hindi na totoo. Pero alam nyo, yan din ang mahirap pag sa letra por letra Sila din po ang nabibiktima nung ugali nilang letra por letra. For example, wala ikang mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia. Sabi ng MCGI, balik natin sa kanila. Alam nyo ba, wala ding mababasang Members Church of God International Incorporated sa Biblia? Wala pong ganun eh. Pero pag sila pwede, pag tayo bawal, tingnan mo, yan ang nangyayari, nagiging ipokrito sila. At yan ang epekto kasi wala silang, mga kapatid, wala silang tradisyon na kagaya ng ating simbahan. So, lumalabas, mga bangmang lang sila. Okay? Eto na. Another one is Matthew 23, 2 at 3. Eto, tignan nyo to ha. "Saying the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat." Moses' seat, mga kapatid. "All therefore whatsoever they bid you and observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not." Nakita nyo?
Saan mababasa sa Biblia yung Moses seat na yan sa Old Testament? Ha? Saan mababasa, mga kapatid? Alam nyo bang hindi mababasa yon? Wala yun eh. Wala yun. Bakit alam ni Mateo? O saan niya nalaman yun? Hindi pala makikita sa Biblia. Di syempre automatic sa banal na tradisyon, sa tradisyon ng simbahan, sa tradisyon ng kanilang pananampalataya, 'di ba? Hindi hindi yan nakasulat sa Pentateuch, mga kapatid, hindi yan nakasulat sa Old Testament. Pero meron pong aklat ng doon po sa relihiyon ng Hudyo, nakasulat yung Moses seat na yan. Alam po ni Kristo yan, mga kapatid. Nakita yun ni Kristo, kaya nga sinabi niya saying the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Si Kristo pa nagsabi niyan, mga kapatid, ha? Ba't alam ni Kristo yun? Wala naman sa Old Testament yung upuan na yun. Di ba? Bakit alam din ni Mateo yan? Wala naman din mababasa sa Old Testament, pero alam ni Mateo at ni Kristo for a simple reason, mga kapatid, na tradisyon. Dahil sa pagpapasa-pasa, mga kapatid, ng katotohanan, alam nila na kahit matagal ng patay, 5,000 taon ng patay si Moises, alam nila na yung upuan na yun, upuan ni Moises. Did you get my point, mga kapatid? For a simple reason, anong sagot? Tradition. Ano pa, mga kapatid? Why churches and worship services are needed by the pastor if Bible is sole authority? Nakita nyo? Sila mismo, mga kapatid, lalabas, ipokrito sila Kailangan, by Biblia lang pala Di dapat basahin lang yung Biblia. Di ba ganun yon? Pwede naman kahit sino Pero hindi, mga kapatid Sila mismo, mga kapatid. Merong worship service. Merong prayer meeting. Ha? May pastor. May nagkiklaim ng pastor. Nagbasa lang ng Biblia. Paano ang lalabas nun? Hindi, lalong hindi totoo yung Bible alone. Diba? Kailangan may pastor Kailangan may silid na pangpananampalataya, no? Pagdadausan ng prayer meeting. Ako naman po sa MCGI, kaipokrituhan din yan na Bible alone. Kasi I don't know kung alam niyo yan, meron silang tinatawag na minsang sinabi ng pantas. Minsan nagko-quote sila ng mga sinabi ni Daniel Rason. Okay? Yung mga kinot na sinabi ni Eli Soriano. Bible alone pala Bakit kinukuha pa nila yung quotation ni Soriano at saka quotation ni Daniel Rason? Kung Bible alone lang pala, di ba? Bible alone lang pala bakit nagbabasa pa sila ng website ni Ginoong Soriano na Controversy Extraordinary kung Bible alone lang pala? Bakit sila nagpagawa pa ng mga magazine or yung mga vlog nilagay doon sa isang parang magazine style na nababasahin yung mga vlog ni Soriano? Hindi naman Biblia yun 'Di ba? Sagot ni SLTV pala doon. Ano daw? Biblical naman daw, ayon naman daw sa Biblia. Hindi naman yun yung point ko Ang point ko is, bakit kayo may ganyan kung Biblia lang ang batayan? Kung Biblia lang. Ba't kayo nagganyan pa? Gumawa pa ng ganyan. Sapat naman palang Biblia. Patunay lang yon na sila mismo mga protestante hindi nila magagawa yung Bible alone at hindi totoo na ang Biblia ang sole authority nila. Manapa, ang authority nila or ang sole authority nila, walang iba kundi yung mga leader nila at nagpapakapanatiko lang talaga sila. No? Buti nga ngayon, coward version na ngayon ng MCGI kasi ang uso na ngayon dun debating walang kibuan, ayunong may kainan. Yun yung bagong aral nila, mga kapatid. Salamat sa Diyos, ang Iglesia Katolika walang ganon. At salamat sa Diyos, hindi ipokrito ang Iglesia Katolika. Ang stand natin, hindi tayo Bible alone. At naniniwala tayo, ang salita ng Diyos ay through sacred scripture at through oral tradition. Okay? So, ang sola scriptura or ang Biblia lamang or Bible alone is very unbiblical doctrine, mga kapatid. Karamihan ng mga kinukuha nilang talata to support their stand in
Bible alone or sola scriptura, mali po mga kapatid. Ang kalalabasan lang yan, more on self-interpretation nila. At verse is, yung kapwa nilang protestante, kalaban pa nila sa interpretation nila sa Biblia. 'Di ba? Sila mga protestante nagkakalaban-laban. Kasi Biblia na nga mismo yung magsasabi na unbiblical ang sola scriptura, no? Ayan. To God be the glory. Maraming salamat po sa Diyos sa panonood po mga kapatid. At nawa ay may natutunan kayo, no? At kung meron naman po kayong idea na sa tinatopic ko, I hope this serves as refresher para po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos sa patuloy niyong panonood po dito sa Karunungang Katoliko. Sana nga po mga kapatid ay please support po, no, yung gumawa na itong aking sinishare sa inyo, which is si Kabornok. Please support Factbusters PH YouTube channel, Factbusters PH Facebook page, yung Factbusters PH website mga kapatid, yung blog site ng Factbusters. At yung ngayon po ay meron na po tayong TikTok, no? TikTok, ano ba yun? Channel ba tawag doon? Wala kasi akong TikTok. Pero may TikTok na daw ang Factbusters PH. Please support mga kapatid ha. At ngayon may podcast na din po ang Factbusters PH. So kung halimbawa gusto niyo makinig, no, wala kayong time na manood pero meron kayong time na at least makinig habang may ginagawa, please support mga kapatid ang Factbusters PH. Ayan. Kasi expertise po talaga ni Kabornok ang apologetics. Ayan. I am Catholic, I am a